pumasok yung kaliwa ni Kenneth Oliver. You watch it here. Perfectly timed. And then the head bouncing off the canvas. And this is actually Kenneth Oliver's probably biggest fight in his very fresh career. Oh, definitely, no. This is the championship, no. Yes, we're gonna see Kenneth Oliver. It's Kenneth. He's a very exciting. Yes, the lover boy, no. So with the weigh-ins, Lester came in at 116.7 and 117, you know, well below the 184 JC, you know. We're expecting a good fight from these two. He definitely had a lot of opportunity to rehydrate then. Well, I was messaging Round 1, brutal knockout ang sasapitin ni Luis Concepcion kontra kay Kenneth Oliver. Dahil lahat ng nakalaban na ibang lahi ng ating boksingero ay round 1 talaga ang itinagal sa ating pambato. Kahit na veterano at isang 2 times world champion si Luis Concepcion, ay dala naman ni Kenneth Oliver ang sikretong pampalakas ni Pacquiao. Si Alex Ariza, ang isa sa mga susi ng tagumpay ni Pacquiao, ay siya na ngayong trainer ng ating boksingero, kaya napakalakas na po ng ating pambato. Sa katunayan, lahat ng hapon na nakalaban nito ay first round lang ang itinagal sa ating boksingero. Finish him. Left hand. He's down and he's gone. He's out. Down on the canvas. There's 捉えました。痛いパンチをしてきますね。左顔面を捉えている。パンチを前右。ダウンです。あーっとレフェリーストップ。 he's using his footwork, his in and out, he's really his punches really wow. Yes, that's wow. Hindi nakatigil si Kenneth Oliver. Isinilang na ang Pinoy na kakawawa at magpapabagsak kay Naoya Inoue. May isang batang Pinoy na boksingero ngayon ang undefeated at napakalakas ng kamao. Sa katunayan, lahat ng hapon na nakalaban nito ay sobrang kinawawa at first round lang ang itinagal sa ating pambato. Ito na yung Pinoy na boksingero na kakawawa kay Naoya Inoue pag sila ay naglaban. Sa katunayan, harap-harapan niyang hinamon si Junto Nakatani na iniiwasan ni Casimero dahil sobrang lakas nito. Pero sa bagito nating bida, ito yung laban na talagang pinapangarap niya. Sa lahat ng available na champion dito sa Japan, I will fight. Junto Nakatani. Parang Manny Pacquiao ang karisma nito pag siya ang lumalaban. Naghihiyawan talaga ang ating mga kababayan sa kanyang napakahusay na pinapakitang galawan. Another right hand, a left hand, another left straight, another left straight. Oh shoot! Oh my goodness! It's Kenneth Oliver ay ang pinagmamalaking batang boksingero ng General Trias, lalawigan ng Cavite. Bata pa lamang ay hawak na siya ng isa sa mga legend ng boxing sa Pilipinas na si Jerry Peñalosa. Sinanay siya ng gusto ng Peñalosa Boxing Gym para maging halimaw na boksingero, para balang araw ay susunod na legend na boksingerong Pilipino. Ang una niyang binangga ay ang superstar ng Mindanao, isang undefeated na
na Pinoy na boksingero na si James Pagaling, pero ospital ang inabot nito at hanggang ngayon ay nagpapagaling pa rin dahil sa lakas ng kamao ng ating pambato. Araw ng Sabado, July 29 taong 2023 sa Eco Oil Center, San Juan City, Manila, naganap ang isa sa pinakamalaking boxing event sa kasaysayan ng Pilipinas. Lalaban si Kenneth Lover para sa Philippines Games and Amusement Bantamweight Title Championship ng Pilipinas. Makakalaban niya rito si James Pagaling ng Claveria, Misamis Oriental, Mindanao. Undefeated ang boksingerong ito at may 8 panalo, 5 sa pamamagitan ng KO at walang talo, kaya heavy underdog ang ating pambato. Wala daw pag-asang manalo si Kenneth Lover ayon sa mga boxing analyst at ito ang kanilang malinaw na pananaw. Pero magugulat ang lahat dahil 4 na round lang ang itatagal ng boksingero na nagmula sa Mindanao. Round number 1, bigayan agad ang dalawang boksingero. Mga powerful agad na suntok ang pinakawala ng mga ito, pero lumamang agad dito sa lakas ang ating pambato. Knockouts, si Pagaling po 2019. Oh, active performer just like Pagaling. High. Kenneth Lover. Oho, ito na. Umatake na agad si Lover. A lot of punishment. Knockout. Oho. Left hand. That's it. Sa round number 2, kuha ni Lover ang takbo at galawan ng laban. Atras na ng atras ang kanyang kalaban. The crowd. You see the contrasting styles of Lover, but he fights out of that right jab. He's found the distance, no doubt about it. Now he's putting the pressure on Lover. Lover, fight. Tokosol. Oho! Round number 3, maliksi at magaling umiwas si Lover at ang kanyang kalaban ay laging nasasapul sa kanyang mga counter. You don't see Lover as active. Gotta be more aggressive. And then he'll counter. That's the end of Sa round number 4, dito natatapusin ng ating pambato ang paghihirap ng kalaban nito. Isang one-punch brutal knockout ang sinapit nito mula sa ating boksingero. Oh! Robbie! Oh, what a shot! Left hand! Watch here, the opening will come up. Yun! Just with the right hand, there, abandoned his right jab. From different angle, we saw it. Dahil sa sobrang husay at lakas ng kamao ng ating kababayan ay nakomatos, dinala sa ospital na wala ng malay ang kanyang kalaban. Pagkatapos ng mga tagumpay ni Kenneth Lover, nanatiling undefeated ang kanyang kartada, kaya pinalaban na siya sa mga matitibay na Hapon na boksingero. Pero ang mga Hapon na ito ay first round lang po ang itinagal sa ating pambato. Ang unang Hapon na kanyang nakalaban ay si Tulio de Canarudo, best friend ni Naoya Inoue ang Hapon na ito at palagi pa niyang kasparing. Pero first round lang talaga ang inabot nito sa ating pambato. Araw ng Linggo, December 15 taong 2024 sa Shimiyoshi Sports Center, Osaka, Japan ay dumayo ang ating kababayan. Makakalaban niya rito si Tulio de Canarudo, ang bata ni Inoue para sa Oriental and Pacific Boxing Federation Bantamweight Interim Championship. Bagamat bata ni Naoya Inoue ang makakalaban ni kabayan, magugulat naman ang buong bansang Japan dahil round number 1 lang ang itatagal ng Hapon na kalaban. And ladies and gentlemen, Kenneth Lover in the red corner, his round number 1. Lover now takes center of the ring, opens up with the jab. Good straight to the face of Tulio. Definitely got his attention. Good opening sequence to para kay Lover, setting up the momentum. Magandang combinations para rin hindi makaset up yung kalaban niya from Japan. Signs of life from Tulio, goes for a jab. Another jab from Lover.
That is a Japanese trick from Oliver. Good setup with the hook. Papasok. And down goes Tulio in the very first round, ladies and gentlemen. Bagsak po ang kalabang Hapon. And that is it. What a fight. Napakagandang performance po ni Kenneth Llover. Ang sunod niyang nakalaban ay si Kita Kurihara, isang matinik na Hapon na boksingero. Ilang Pinoy na rin ang pinabagsak nito. Pero kahit gaano siya kagaling at kalakas, first round lang din siya sa ating boksingero. Ang level na fighter ang Japanese na ito mga brad, mas mahaba ang tahid nito at malakas ang punching power. Bagamat meron ditong kartado na 19 wins at 8 losses, 16 sa mga tinalo nito ay nakuha sa pamamagitan ng brutal knockout. Kabilang dito ang dalawa nating kababayan na si Froilan Saludar at Renan Porte. Sa dalawang to ngayon. Parang sino na lang yung unang bibigay. Kurihara has Froilan against the corner. Saludar goes down. Round number 1, halatang hindi nagbibiro ang Hapones na kalaban. Seryosong seryoso siya na papabagsakin ang ating kababayan. Pero walang kaba ang ating pambato. Kamao niya ang magpapasya ng sasapitin ng Hapones na boksingero. First round. Start. Kenneth Daniel- Llover starting strong. Bad intentions from Yes. Llover. He knows Japanese opponents. Kami last fight niya sa Japan din. So, he's really out to impress. Both, moving forward. Sabay. So this is where Relaxed, very patient, very confident dito sa laban to, which is good. he's using his footwork, is in and out, yung labas-pasok niya. But he's really throwing his punches with wow. intention. Yes, that's a Wow. good left. Is it? Matinding pagbagsak ang natamo ng Hapones na boksingero. Halatang napuruhan ito ng ating pambato. Could this be a preview of good things to come for Kenneth Llover? Hindi na tumitigil si Kenneth Llover. Oh! Agad nagpakawala ng sunod-sunod na kombinasyon ang ating kababayan na agad nagpabagsak sa Hapon na kalaban. Bilang ulit. That was a clean left. Very clean. Medyo Clean left. Maraming mga taong oh! 30 30 seconds. That's it. Ito na talaga yung Pinoy na boksingero na maaaring tumapat kay Naoya Inoue. Undefeated at wala pang talo ang susunod na magbibigay ng karangalan sa mga Pilipino. Si Kenneth Llover ay isa sa mga sumisibol na Pinoy na boksingero. Malinis ang kartada at di pa natatalo. Balang araw ay magiging world champion din natin ito. Wala talagang imposible kung ikaw ay mangangarap at magsusumikap. Samahan mo na rin ng dasal sa ating Diyos na dakila sa lahat.